Dalawa po ang items na nasa agenda natin ngayong hapon. Una po, yung alleged violation of the previous franchise of ABS-CBN, particularly po yung sa TV Plus at KBO, and alleged violation of ABS-CBN of labor laws. Bukod po sa mga taga-ABS-CBN, maaari po na tayong magtanong sa ating mga resource persons para sa mga issue na banggit. Mr. Chairman. Yes, Vice Chairman Defensor. Mr. Chairman, I'd like to raise a question of collective privilege, Mr. Chairman. Personal and collective privilege. Okay, Chairman Defensor. Yes, Mr. Chairman, alam niyo po itong usapin dito sa DG Box. Ito po ang pag-usapan dito, yung violation. Kaya ko po ni-raise yung personal and collective privilege dahil sa patuloy nitong pag-ere. Kahit na po tapos ang prangkisa. Ang ibig ko sabihin, wag natin pag-usapan muna whether pro or against ka sa prangkisang ito. But the fact that it continues to air using the same frequency, Mr. Chairman, is not only a violation of the franchise, but it is a usurpation and infringement on the powers of Congress. Kapangyarihan natin, Mr. Chairman, kung tayo ay papayag. Nung ito po yung unang pinag-usapan sa NTC, ang sinabi ng NTC sa atin, sinabi natin sa NTC kung pwedeng patuloy nila na magkaroon ng provisional authority habang naghihiring tayo. Ngayon po, itinigil ng NTC, sinidio ang ABS-CBN. Ngayon naman naghihiring tayo, pinayagan naman niya yung paggamit ng ere, patuloy sa DG Box. Mr. Chairman, ako po'y nalilito sa sitwasyong to, pero ang malinaw sa akin, it is a violation of the powers of Congress. It is a violation of our constitutional mandate na tayo lang magbibigay ng prangkisa. Inuulit ko po, hindi po ang binabanggit ko ang violation ng paggamit ng DG Box. Ang binabanggit ko po ay yung natapos ng prangkisa at pinapayagan pa ng NTC na umere ang mga programa gamit ang DG Box. And NTC is there, Mr. Chairman. Whether we are for or against, it is not a question. Hindi po yung problema sa akin. Pero wag naman po nila apakan ang poder ng ating Kongreso at yung mandato ng ating saligang batas. Vice Chairman, Thank you, Mr. Chairman. Defensor, pasasagutin natin yung NTC mamaya, pero matapos na po ang presentation ng PICTAP at ng ABS-CBN kung sila ay may presentation ukol dito. Mr. Chairman, I thank you for that, but it is a question of personal collective privilege. NTC is here. Ma-justify lang niya sa akin bakit niya pinapayagan, papayag po akong pagdiskasan. Kasi Mr. Chairman, tandaan ninyo, tayo mismo, Congressman Chicoy Alvarez, we wanted yung 6 months franchise. Sila po ang pumatay na sinabi lang mag-CDO. Ngayon naman nag-hearing tayo, pinayagan naman nila yung DG Box na gamit yung parehong prangkisa at yung parehong frequency sa area na yun. And NTC should answer that because it is not anymore whether we are for or against. Ang sinasabi ko dito, katulad din ng sinasabi ng iba, may batas tayo, may saligang batas tayo. Dapat sundin natin yan. If NTC could please reply, then I will hear them out. But if not, Mr. Chairman, I think before we talk about violation, this in itself is a usurpation and infringement on the powers of Congress, Mr. Chairman. Hearing suspended.
Hearing resumed. Vice Chairman Defensor, puputulin ko po muna yung iyong pagtatanong sa NTC at kung iyo pong mamarapati na ibibigay ko ulit sa iyo yung pagkakataon pagkatapos ko pong magbigay ng ilang pahayag at paglalatag muli ng ilan sa ating mga rules na kailangan po nating sundin ngayong araw na ito. Yes, Mr. Chair. Go ahead. Again, the question of personal collective privilege will wait after your statement, Mr. Chair. Maraming salamat po. Maraming salamat, Vice Chairman Defensor. Dadako po tayo sa issue ng TV Plus o tinatawag na black box sa pagdinig na ito. Ayan nga po, hindi pa tayo nagsisimula ay mainit na ang mga tanungan. Kaya po sa lahat ng nanonood, sana po ay wag po muna kayo maglipat-lipat ng inyong mga channel sapagkat maganda po ang pag-uusapan natin ngayong hapong ito. Malalaman natin kung dapat po bang bigyan o hindi bigyan ng kapulungang ito ng prangkisa ang ABS-CBN sa kadahilanang ang kumpanyang ito ay may mga aligasyon ng paglabag sa alid tuntunin ng kanilang prangkisa nang mag-alok sila ng TV Plus nang may minsanang bayad at gayon din ang pag-aalok nila ng pay-per-view o PPV habang ginagamit nila sa pag-ere ang free-to-air signal na tinatawag o iginawad sa kanila ng pamahalaan ng walang anumang singil o walang anumang gastos. Sasagutin din natin kung ang pagbebenta ng TV Plus ay naaayon po sa batas. Malinaw na ayon sa NTC na ang TV Plus ay nabibilang sa Conditional Access System o CAS na hanggang sa ngayon ay wala pang policies, rules, and regulations mula sa pamahalaan. Hindi lamang po, sa kaalaman po ng lahat, para sa patas po na pagdinig, hindi lamang po ABS-CBN ang nagbenta o gumagamit ng CAS o ng Conditional Access System. Ang ibang stasyon rin po ay nag-aalok rin naman ng Conditional Access System kagaya po ng TV Plus. At sa pagdinig pong ito, papayagan rin po natin ang PICTAP o Federation of International Cable, Television and Communications Association of the Philippines upang ilahad sa pagdinig na ito ang kanilang reklamo laban sa ABS-CBN hinggil sa pagbebenta ng TV Plus at operasyon ng Kapamilya Box Office o KBO, ang channel kung saan nag-aalok ang ABS-CBN ng pay-per-view. In the spirit of fairness, bibigyan po natin ng pagkakataon ang mga kinatawan ng ABS-CBN, FICTAP, at Office of the Solicitor General. At ngayon po ay hiniling ni Vice Chairman Mike Defensor na pati ang NTC na magpahayag ng kani-kanilang presentasyon hinggil sa issue ng paglabag sa prangkisa ng ABS-CBN gamit po ang TV Plus o ang black box, pati po ang KBO o Kapamilya Box Office. Maraming salamat po. Vice Chairman Mike Defensor. Again, Mr. Chair, yung pong pinupunto ko kanina, hindi po to for or against the debate on the franchise. Ang punto pong ito ay ang poder ng ating Kongreso, partikular ang Komite ng Legislative Franchise at ang kabuuan ng ating samahan sa Kongreso. Ito po'y infringement and encroachment ng powers ng ating Kongreso. Ang NTC po nandito. Nung tayo po'y nagsimulang mag-hearing, sabi natin bigyan ng provisional franchise, hindi binigyan, isinara. Ngayon pong nag-hearing na tayo, pinagamit ulit yung prangkisa, yung frequency mismo ginagamit para naman maglabas ng mga programa. Inuulit ko po, ito po ay batas. At kailangang respetuhin ng NTC ang poder ng ating Kongreso at yung mga batas na pumapaloob sa pagbibigay ng prangkisa na tanging sa ating saligang batas, ang ating pong Kongreso ang may kapangyarihan. So Mr. Chair, with that, I hope that NTC can reply to my query and to act immediately on the personal and collective privilege that I have raised. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Vice Chairman Mike Defensor. Bago ko po kilalanin ng NTC, pagkatapos pong magbigay ng pahayag ng NTC ay papayagan ko po ang isang anti at isang pro na magtanong pa sa NTC. Pagkatapos po ay puputulin na po muna natin ang usaping ito
upang bumalik na po tayo sa ating tamang listahan ng interpellators. Yes, Congressman Zarate. Mr. Chair, thank you. I understand the position of the Congressman Defensor. But if I may suggest, Mr. Chair, after a short reply from the NTC, we will immediately go back to the agenda. At any rate, kasama ho sa agenda talaga yung usapin na yon at sasagutin ng NTC. Dahil po may nakalista naman tayong magtatanong talaga para po proper yung ating pag-proceed ng ating hearing, Mr. Chair. If I may suggest. Maraming salamat po sa napakagandang suggestion, Congressman Zarate, pero nakapag-rule na po ang chairman na bibigyan ng tigisang magtatanong mula sa antay at isa sa pro at tingnan po natin kung hanggang saan mangyayari ang katanungan, pero bibigyan lang po natin sila ng tigisang tanong, Congressman Zarate. We submit. Maraming salamat po, Congressman Zarate. NTC, you're now recognized. Pakisagot po yung katanungan ni Vice Chairman Mike Defensor. Magandang hapon po sa inyong lahat, Mr. Chairman, Chairman ng Franchise Committee at saka Chairman ng Good Government at sa lahat ng congressman at mga bisita na nandito ngayon sa ating hearing. Maraming salamat po sa inyong tanong, Congressman Defensor. Malinaw po ba? Naririnig niyo po ba ako? Naririnig po kayo. Ipagpatuloy po Okay. ninyo, Commissioner Cordova. Maraming salamat po. Actually, Your Honors, tama po si Congressman Mike Defensor na ang Channel 43 po na umi-air ngayon ay kasama po sa original na cease and desist order na inisyu po ng National Telecommunications Commission. Magbibigay lang po ako ng konting history para po maintindihan ninyo kasi medyo medyo technical. Ang Pilipinas po ay nag-adapt ng digital television noon pong 2013. Ang ating pong napili na technology ay yung Japanese Digital Technology or ISDBT po ang kanyang acronym. So ngayon po, pagka po kasi umere na ang digital TV, ay meron po mga tao na hindi makakapanood ng digital TV dahil po ang kanila pong mga television set sa bahay ay luma pa. Yun po yung mga analog TV sets. Kung hindi po ito digital ready at wala kang set-top box, ang tawag po doon sa black box, ang generic name po noon ay set-top box, ibig po sabihin ay hindi mo po marireceive yung digital signal. So, ang nangyari po ngayon, lahat po ng may analog broadcaster, analog broadcasting, ay kailangan po silang umere kasabay nun ang digital TV. Ang tawag po doon ay simulcast. Para po yung mga tao na wala pang pambili o hindi pa ma-afford na makabili ng set-top box o ng digital ready TV, ay makakapanood pa rin po sa analog. Ngayon, binigyan naman po sila ng additional channel. Ito pong mga nasa channel sa nasa VHF, which is channels 2 to 13, lahat po sila ay binigyan ng katapat na digital channel sa UHF at doon po sila nagsa-simulcast ng digital TV. Okay. Ngayon po, ito pong channel 43 ay naka-assign po sa Amcara Broadcasting. Ang Amcara Broadcasting po ay sister company ng ABS-CBN. So, ang nangyari po, dito po sa Metro Manila, si ABS-CBN ay umi-air ng analog sa Channel 2 at umi-air po ng digital sa Channel 43 ng Amcara. Pinagamit po sa kanila ng Amcara, which is the sister company, para gamitin sa digital TV. Ngayon po, nag-issue po kami ng cease and desist order against ABS-CBN na wag na silang umere dahil po paso na ang kanilang franchise noong pong May 5, 2020. Kasama po dito dapat ang Channel 43 dahil yun po kasing kanilang provisional authority. Makapag-submit po kami ng kopya sa committee ay
sinabi po doon sa aming provincial authority na ang digital TV ng ABS-CBN ay Channel 43. Sa madaling salita, yung pong pag-ere ng channel ng ABS-CBN ng digital TV sa Channel 43 ay kasama po sa CDO dahil ang franchise po na ginamit nila for that digital broadcasting ay yun pong ABS-CBN. So ngayon po, nung amin pong nalaman na ume-ere pa rin sila sa Channel 43 kahit po paso na ang kanilang franchise at kasama ito sa CDO na inisyo namin nung May 5, 2020, ay sumulat po kami sa Office of the Solicitor General. At dahil ang dahilan po nito kaya po kami sumulat is meron na po kasing usapin sa Supreme Court. Ito po ay pending na sa Supreme Court dahil kine-question po ng ABS-CBN ang inisyo namin na cease and desist order. We wanted to be more prudent, kaya po nagtanong po kami at humingi ng guidance sa Office of the Solicitor General. At ito pong guidance na ito ay natanggap po namin kaninang umaga lang po. Ang sabi po ng Office of the Solicitor General is, tama nga, kasama nga po ito, at pwede po kami mag-issue ng alias cease and desist order. Ngayon po ay tinignan po namin sa aming rules na wala po kasi doon wala po sa aming rules ang alias cease and desist order, but alam naman po namin na ang rules of court ay suppletory dito po sa aming rules. Kaya po ito ngayon, dahil kakatanggap lang po namin kayo ng umaga, ay inaaral na po ng aming legal department, at kung sakasakali pong okay naman po ang kanilang pag-aaral, ay we will issue forthwith yun pong kanilang, yung aming alias cease and desist order. Pero kapares po ng binanggit nyo kanina, sabi naman po ni Kong Mike Defensor, nandyan naman po ang ABS-CBN. Maaari po siguro niyang, just a suggestion, tanungin sa kanila kung willing ba silang isarado to without us issuing an alias cease and desist order, dahil kasama naman po ito sa original na cease and desist order na inisyu po namin noong May 5, 2020. Ayun lang po, maraming salamat. Yes, Congressman Remulla. Mr. Chairman, may can I ask from our committee secretary, if Amcara Broadcasting has been transferred to ABS-CBN, if that company has been transferred to ABS-CBN? Sir, as far as our records are concerned, only 10% of Amcara belongs to ABS-CBN. So they have not gone to Congress for approval of any transfer of Amcara Broadcasting? No, sir. But what is the policy, Mr. Chairman, regarding the use of other franchises by other entities? Pasagutin po natin ng NTC, Congressman Remulla. NTC? Ayan, yan po. Naka-unmute na po. Actually, Your Honors, ito po kasi ay... Mr. Chairman, I'd just like to ask Mr. Cordova to please make a clear picture of himself, because I don't like the digital mapping on his face. Maybe we can have a better, normal picture of him. Commissioner Cordova, pwede niyo po bang pakitanggal yung ano po ninyo? Yung ano ba tawag dyan? Yung parang virtual na picture sa likod nyo? Kasi kumukulay po sa mukha po nyo at saka sa damit ninyo. Sige po. Sandali lang po. Commissioner Cordova, pwede po bang, ayan, okay na po. Yan, okay na po. Okay na po, malinaw na po ba? Mr. Cordova, Mr. Chairman, ang tanong ko lang ngayon, meron na bang transfer ang Congress sa franchise ng Amcara to ABS-CBN? I have to check that, Your Honors. Hindi ko lang po alam kung ilang percent po ang napunta sa ABS-CBN. We have to check our records. Ang alam Well, ko there's po, a 10% transfer so far, which does not necessitate. ng company, basta po lumampas dun sa, may threshold po siya, I think it's 40%, ay kailangan po siyang bumalik sa Kongreso para po humingi po ng paalam. Pero ang ginagamit ngayon ng ABS-CBN, yung Amcara, Usufruct yan, di ba? Usufruct. Actually, Your Honors, ano po,
ang ginagamit po ng ABS-CBN ay hindi po yung franchise ng Amcara. Ang ginagamit po ng ABS-CBN is yung pong frequency ng Amcara. Para pong nag-agree po silang dalawa dahil sila man ay related parties na ipagamit muna sa ABS-CBN yun pong kanilang UHF channel, which is channel 43, para po makapag-ere ito ng digital Okay, let's now. television. Mr. Chairman, ang aking talong lang dito kasi, ang digital box, yan po yung TV Plus. Tama ho, no, Mr. Cordova, no? Ganito po yun. Hindi na, tinatanong ko lang sa'yo. Yes or no lang. Yung TV Plus, yan ang digital platform. Yan ang nagpapasok ng digital signal sa television. Sa analog television. Sa analog television. Or even with other televisions, basta may TV Plus, pumapasok ang digital transmission. Tama ba ho yun? Correct. Okay. Ang sabi po sa provisional authority na binigay nyo sa ABS-CBN noong May 2019, Yes. ay yung provisional authority, pinapayagan nyo sila mag-broadcast ng digital at ginagamit na ang Channel 43. At doon ang sabi, yan pong broadcast na yan ay nakatuon sa buhay ng prangkisa ng ABS-CBN. Tama ba ho yun? Correct po. Malinaw po yan sa provisional authority, Your Honor. Ang ibig sabihin, lahat ng broadcast ng ABS-CBN sa TV Plus ay nanggagaling sa prangkisa na 7966, Republic Act 7966, na ngayon ay expired na. Tama po kayo, Your Honor. Ngayon, ang tanong ko, bakit ho pinapayagan ng NTC mag-operate ang TV Plus kahit na ito ay expired na ang prangkisa ng ABS-CBN at yung programming na pinapasok nila ron, yung teleradyo, yung kanilang news and public affairs, yung kanilang mga laman ng kanilang mga entertainment, ay binobroadcast pa rin over the digital signal. Anong prangkisa ang ginagamit ng ABS-CBN dito? Actually, Your Honors, tama ka. Dapat po ay hindi po nila ginagawa yun, Your Honors. Dahil po yung pong ABS-CBN franchise na binanggit ninyo ay expired na. At yung So, pong tinotolerate pag-ere lang po ng digital NTC yung ginagawa ng broadcast ABS-CBN? doon, ay ano po yun, mali po yung ginagawa nila. That is a violation po of the CDO. So, violation po ng CDO ang ginagawa ng ABS-CBN sa pagpapatakbo ng TV Plus. Mr. Cordova, am I correct there? Correct po. Tama po. Bakit hindi inaawat ng NTC yung pag-broadcast sa digital samantalang kayo naman ang nagbigay ng provisional authority sa ABS-CBN na mag-broadcast? Ba't hindi nyo po inaawat yan? Tinotolerate ba ng NTC yan? Actually, Your Honors, hindi po. Ganito po, pagka-issue po kasi namin ng cease and desist order, ay after a few days po ay umakyat po agad ang ABS-CBN sa Korte Suprema. So lahat po ng aksyon namin, dahil po iniisip namin yung case na pending sa Supreme Court, ay ayaw po namin magkamali. Kaya po ang aming ginawa ay humingi po kami ng tulong sa Office of the Solicitor General, who is our statutory counsel. Dahil sila po ang tanong ko sa iyo ngayon, sa amin sa Supreme Court. Sandali lang, alam ko na, naintindihan ko. Abogado naman tayo pareho sa kanila ang aming po maging aksyon. We're both lawyers here, no? Alam naman natin yan. Pag walang sinasabing TRO ang Supreme Court, pwede kayong kumilos, di ba? Yes, Your Honor. Ba't hindi kayo kumilos? Actually po, yan na nga po ang advice sa amin ng Office of the Solgen. Kaya po, mag-issue po kami ng alias cease and desist order, Your Honor. Ano ang advice ng Solgen sa inyo? Pakisabi nga in open session para malaman namin. Nakasulat ba yan? Ano sinabi ng Office of the Solicitor General? We will also submit a copy, Your Honors. Yun po bang pinakadulo na lang? Nonetheless, given the circumstances, including the Supreme Court's resolution dated June 23, 2020, in the Republic's co-warrant of petition, the Supreme Court's pronouncements that ABS-CBN petition will be resolved by July 13, 2020, and the continuing hearing of the House Committee on Legislative Franchise, the NTC may first issue an alias CDO. If and when ABS-CBN still continue to broadcast through Channel 43, the NTC may avail itself of effective means to stop such broadcast. Ayun po ang nakasulat dun sa last paragraph po ng... Hindi naman kayo inaawat ha? Inaawat ba kayo dyan? Wala namang awat ako nakikita dyan ha? Hindi po. Ngayon lang po kasing umaga dumating, Your Honor. Yun pong
sulat ng... So the past 8 weeks, after you issue the CDO, iniintay nyo lang yung pagkakataon na tanongin namin kayo. Bali by tolerance, within your power, you made it your job to allow ABS-CBN to operate without a franchise. Actually, Your Honors, dati pa po namin naitanong to sa Solgen. I think they were still considering it po dahil pinag-aaralan po nila kung anong maging epekto po nito sa Mr. Supreme Chairman, Court, I sa believe pending that case we po sa already Supreme found a ground for this committee to file a case with the Ombudsman against Commissioner Cordoba because he has willfully disobeyed the power of Congress to issue franchises and allowing an entity to operate without a franchise and earn money at the same time. Mr. Chairman, I looked at, this is considered ultra vires on the part of the NTC. Tinignan ko po, Mr. Chairman, ang palabas sa TV Plus. Ang nakakagulat lang po, ang nabihong advertisement. Kumikita sila ng pera, gumagana sila ng napakalaki, pero wala silang prangkisa. At ito po ay tinorelate, 8 weeks na po yan, mula na nagsimula na hindi po tumitigil ang ABS-CBN sa pag-ooperate po ng TV Plus. So, because they have committed an ultra vires act, we have a ripe case for the Ombudsman, Mr. Chairman. Maraming salamat po, Congressman Boying Remulla, isa sa ating mga senior vice chairman dito sa ating committee. At yan pong iyong statement na ginamit ay sinusulat na ngayon ng ating committee secretary at gagamitin natin sa pagtamang araw ng pagdinig pagka po ang didinggin na natin na yung usapin tungkol sa NTC at sa Solgen. Vice Chairman Remulla. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Ang susunod na tanong ko na lang po kay Mr. Katigbak. Sige po. Yes, President Katigbak, narinig mo na yung usapan ngayon. Bale, wala hong authority ang ABS-CBN mag-broadcast over TV Plus, given the fact that your franchise has expired and TV Plus is but an extension of the franchise. Are you willing to cease and desist from continuing your broadcast over TV Plus while your franchise application is pending before this committee or while you have no franchise? Thank you, Mr. Chair. First of all, siguro, if I may be allowed to point out that in the past, the NTC has permitted other companies whose franchises have expired but whose franchises are currently being deliberated on by Congress to continue po with their operations until such time as either the franchise application is approved or denied. So we would like permission po to ask for the same privilege to be extended sana to ABS in the spirit of fairness. But having said that, Mr. Chair, may I also point out, I have a copy here of the cease and desist order issued by the NTC to ABS-CBN, and I would just like to point out that there is it's not indicated here that we are being asked to cease and desist from operating. The cease and desist order does not cover Channel 43. Wala po sa listahan ng cease and desist order yung Channel 43. And I think the COMSEC has a copy po of the cease and desist order. Number two, Mr. Chair, in July 12, 2019, the NTC po issued a provisional authority to Amcara Broadcasting Network assigning Channel 43 to Amcara. So I think contrary to what the Commissioner pointed out earlier, while there was a point in time when Channel 43 was temporarily assigned to ABS, eventually ABS was assigned Channel 16 for digital and Channel 43 was assigned to Amcara Broadcasting. Yung Amcara Broadcasting po is not owned by ABS. We don't have any ownership in Amcara today. The reason that we're using, the reason that you continue to see our channels on TV Plus is we have a block time arrangement po with Amcara. A block time arrangement po is a standard commercial agreement where a company is allowed to buy airtime from a duly licensed broadcaster and to air our programs. So, gano'n kahaba yung block time arrangement nyo with Amcara, Mr. Chairman? I'm sorry po. Gano'n kahaba ang inyong block time arrangement with Amcara for the knowledge of this committee? We normally do an annual renewal po. So it's normally a one-year block time arrangement. For the whole day, let's say today, what is your block time arrangement with Amcara?
It's a one-year block time arrangement po. We decide every year if they're willing to renew the block time agreement. Mr. Chairman, again, I'd like to notify the committee that there is also another violation being committed by ABS-CBN in the sense that they are allowing the use of frac. They're using, or they're now engaging in the use of frac of another franchise, Mr. Chairman. And that use of frac has not been approved by the Committee on Franchises. Mr. The Chair. committee notes the statement of our beloved Vice Chairman Remulla at gagamitin po natin yung manifestation mo, lalong-lalo na sa paghatol ng ABS-CBN franchise. ABS-CBN, meron po ba kayong gusto pang sabihin? Mr. Chair, if you just allow me just a quick statement po. A block time arrangement is not a use of frac. A block time arrangement is a standard commercial agreement that is quite common in the broadcasting industry. It's not just ABS that enters into block time agreements. There are many other broadcasters din po that have entered into such types of block time arrangements. Mr. Chairman. Yes, Congressman Remulla. Their franchise to broadcast has expired. And no amount of palusot will suffice para ho payagan natin na ituloy nila itong arrangement na to. Kasi nga, yung provisional authority ng ABS-CBN para mag-broadcast ng digital, ito po ay nag-expire na. Wala na po silang karapatan na mag-broadcast. Period. Yan po ang malinaw na sinasabi pag wala na pong frankisa ang isang kumpanya para po sa broadcasting. Ngayon, itong block time arrangement, ito po ay palusot lang to. Kasi po, ang nangyayari po, ginagamit pa rin nila yung public frequency to broadcast ABS-CBN content. And no amount of commercial arrangement ay pwede maging palusot para po sila ay makapag-broadcast ng legal. They are now conducting an illegal operation. For the past 8 weeks, their operation has been illegal, Mr. Chairman. Maraming salamat, Congressman Remulla. Bago ko po kilalanin si Congressman Mike Defensor, tanungin muna natin ang NTC kung ano na ang ginagawa nila tungkol po sa arrangement. NTC, nandyan po ba kayo? Commissioner Cordova? Yes, opo. Narinig niyo po ba ako? Ano na pong hakbang ang ginawa ng NTC tungkol po sa arrangement ng ABS-CBN at ng Channel 43? Your Honors, pwede po ba akong sumagot ng konti doon sa binanggit Opo. kanina? Kinikilala po kayo. Unang-una, kasama po sa cease and desist order, yun pong pag-ere po ng ABS-CBN under Channel 43. Doon po sa listahan ng aming cease and desist order, page, sa ikalawang pahina po, nandun po, TV stations 87-006, Channel 2. So noon pong binigyan ng digital TV si ABS-CBN Channel 2, ang kanila pong simulcast ay yung pong Channel 43. Nakalagay po yan dito sa case number din po na 87-006. Nakalagay po doon sa pahina na page 6 po. Wherefore, premises considered, it appearing that applicant is legally and financially qualified and that the proposed conversion from analog television service of Channel 2 to digital terrestrial television broadcasting system in Metro Manila is technically and economically feasible in the interest of public service, the Commission hereby approves the conversion from analog TV television service to digital terrestrial television broadcasting station of ABS-CBN Corporation using Channel 43 in Metro Manila. Under Republic Act 7966, valid until the effectivity of the said franchise. So, ang case number po nito ng pag-convert from analog to digital ay 87-006. Kaya po doon sa ating cease and desist order nakalagay po doon sa listahan ng mga CDDO ang 87-006 Channel 2 Quezon City, Metro Manila. Mr. Chair,
Yes, Vice Chairman Defensor. Yes, Mr. Chair. Kanina lang po, yung ako po papasalamat ako kay Congressman Boying at yung binanggit ni Congressman Zarate na pag-uusapan naman to in detail. Ang ating pong question of personal collective privilege ay yung binabanggit kanina na magmula nung nagkaroon ng pagsasara, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ere. Ngayon, sinabi naman po ni Commissioner Cordova, pinaliwanag niya, sumulat sila sa Solgen. At sinasabi niya ngayon, meron na siyang pahintulot o pagkaklaro ng klarifikasyon sa Office of the Solicitor General na pwede na nilang i-cease and desist pa yung Channel 43. Ngayon, ang tanong ko po, hindi nyo na po kailangan mag-issue ng another issuance. Kailangan nyo lang po i-execute yung inyong cease and desist order previously issued because klaro doon sa binabanggit mo, kasama na yan doon sa mga pinapahinto ninyo. Tama po ba? Actually, Your Honor, medyo may pagkaganon po, but ang advice po ng Solgen is for us to issue an alias cease and desist order, reiterating po yung aming naunang cease and desist order. Yes. Ngayon, Mr. Chair, isa na lang po kasi sumagot po yung ABS. Pero again, I'd like to ask the indulgence of the committee. Bibitawan ko na po ito pagkatapos. Hindi po ba yung prakisa ng 7966, isa lang po naman ang frequency na kayo nagbigay? Tama po ba? Opo, yun pong Channel 2 po ng television ang binigay po doon. Yes. Noon pong 1987. At dahil sa teknolohiya, yung ibinigay ninyong frequency, naging 5 channel o 6 o 10 channel pwede. Ganito po, Your Honors. Ito po kasing binigay ng Channel 2 noon pong 1987, ito po ay VHF, very high frequency. Hindi po dito pwedeng gawin ang digital TV. Okay, para lang po maintindihan, Commissioner Cordova, para maintindihan po ng ating mga kababayan, yung frequency na yon nung naging digital, dumami ang channel. Your Honors, iisa lang po ang channel nila, pero because of the technology, ay kaya po mag-load ng 4 hanggang 6 po na programa. Okay, 4 hanggang 6 na programa. Yes, Kaya ang ibig mo sabihin, nung nag-cease and desist ka, yung mismong frequency niyan, kahit anumang programa ang nandyan, dapat huminto. Yes, Your Honors. Correct. Okay, yun lang po. At ang commitment mo, ngayong hapon, ihinto mo lahat ng programa. Yes, Your Honors. At ilalabas mo yung alias na CDO mo na yan sa kadahilanan na yan din ang guidance sa'yo ng Solicitor General. Tama po, Your Honor. At yung ginawa ng ABS-CBN na nitong 8 linggo na lumalabas sila, alam nila na may kamalian ang kanilang ginawa at may violation sa inyong nilabas na order. Dapat po ay alam nila yan, Your Honor. Thank you. So, Your Honor, I leave it to the committee now. We can discuss the details of the issue. I just want that commitment from the NTC because, again, hindi ho to for or against. It is the power of Congress. We are the only ones given the power to issue franchises. Yung appeal ni Mr. Katigbak, we did that, Mr. Katigbak, na provincial authority. Nagkataon, sabi ng NTC nga at that time, no, you have to stop. So nandito po tayo sa sitwasyon ngayon. But the law is the law and we have to obey that. And we thank the NTC for that. Yung binanggit ni Congressman Boying, ibang topic naman yung pag-usapan doon. But today, Mr. Chairman, the continuing use of that frequency should stop at lahat po ng programa na lumalabas dyan sa frequency yan ay dapat huminto. Thank you, Mr. Chairman, for that and thank you, members of the committee. Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Vice Chair, Chairman Mike Defensor. Bagamat marami po sa ating mga kababayan ang gumagamit talaga ng TV Plus ay malulungkot sa balitang ito. Ngunit kailangan po nating tanggapin talaga kung ano ang nararapat sa batas. At dapat po lahat ng mamayan ay matutong sumunod talaga sa batas. Mr. Chair, Mr. Chair. Kikilalanin ko po muna si Congressman Zarate. Pagkatapos po ay kikilalanin po natin si Deputy Speaker Marcoleta. Congressman Zarate. Mr. Chair, una, gusto kong ibalik doon sa ating napag-usapan kanina. Meron tayong agenda ngayong hapon at kaya lang naman natin pinayagan ang mga pagtatanong sa NTC na pwede naman ding itanong actually yung mga issues na yon doon na napapaloob sa ating agenda. Dahil nga it's a personal and collective privilege ng ating kasama. Pero gaya po ng nabanggit ko kanina, mag-aanak ito ng mga tanong sa bawat sagot ng ating mga resource persons. At ito na nga nangyayari ngayon.
Samantalang ang ating agenda ay malinaw, kabahagi ito sa ating agenda at meron pong nakapagpalista dyan ng mga kasamahan natin na mag-interpellate. At gusto ko lang pong ibalik doon, no, para meron pong order ang ating proceedings na hindi po anytime na gusto nating may isingit na tanong ay sisingit po. No? So yun lang po aking pakiusap, Mr. Chair. At base doon sa sagot naman ng NTC at base na rin sa nabanggit ng ating resource persons, ano, tinignan ko rin yung cease and desist order nila. Meron yung Channel 2 doon, pero hindi naman malinaw na sinabi na kasama ang Channel 43. So, definitely magkakaroon, Mr. Chair, ng conflicting legal interpretation, no? Dito sa cease and desist order. Precisely, kaya siguro nag-advise ang Solicitor General's Office that you have to issue no, an NTC, an alias cease and desist order. No? At alam naman po natin na yung CDO ng NTC ay may pending case din ngayon dahil kine-question ng ABS-CBN yan. So, gusto ko lang linawin yung statement kanina with the kind indulgence of Congressman Defensor na inamin at alam ng ABS-CBN na mali yung kailang ginagawa. Contrary to that statement, sinabi nila, they believe na nasusunod pa rin sa, tama pa rin yung ginagawa nila dahil nga sa usapin na bumili sila ng oras. No? It's a block time doon sa Ankara. So these are all, magkakaiba-iba talaga ang interpretasyon dito dahil merong legal question doon sa issue na yan. Kung pwede bang bumili ng block time ang ABS-CBN sa Ankara at yung kanyang content ay pwede niyang ipalabas doon sa Channel 43 at it's a digital channel. So all of this, Mr. Chair, no, masasagot naman, magkakaroon ng iba't ibang sagot and in the final analysis, sabi nga kanina, magiging bahagi ng pagdidesisyon yan ng mga miyembro ng Committee on Legislative Franchise eventually. So having said that, Mr. Chair, parang kanina nakikita ko na may gustong ipaliwanag din si Mr. Katigbak. I will give, may I request the Chair to recognize Mr. Katigbak on this. Yes, CEO, Mr. Chair. Carlo Katigbak, you're now recognized. Mr. Chair, because my question of personal collective privilege have already been answered, we go back to the normal procedure. I submit to the wisdom of the committee. Thank Salamat, you, Mr. Chair. Vice Chairman Mike Defensor. Mr. Katigbak, you're now recognized. Mr. Chair, hindi ko lang po nasagot yung tanong ni Congressman Remulla po earlier, no? If we were willing to submit ourselves to the judgment of the NTC. Of course, we are willing to submit our judgment to the regulatory agency. Yung hinihingi po lang namin is to make sure that we are given due process. So we have the right venue to express our position on this matter. And then whatever decision comes up, the NTC comes up with, we will respect the regulatory agency po. Parehas rin po ang kahilingan ng committee ito na mabigyan kayo ng tamang proseso na kaloob sa atin ng ating saligang batas at wala na pong i-entertainin ng chairman na katanungan patungkol po doon sa napag-usapan na privilege ni Vice Chairman Mike Defensor. Bagamat kikilalanin po natin ngayon si Deputy Speaker Marcoleta para sa isang point of order. Meron ka po bang point of order? Deputy Speaker Marcoleta? Mr. Chair, if you will recall, about 2.5 weeks ago, I raised this point to the Commissioner of the National Telecommunications Commission. And at that time, he gave a very convoluted answer. So, when I called him, he asked for a few days in order to get back to me and send some briefer, not only on Channel 43, but as well as Sky Cable. Unfortunately, Mr. Chair, this afternoon, upon the question of privilege by Congressman Defensor, parang nagtatakip si Commissioner Cordova, Mr. Chair. Unang-una, ang liwanag naman, doon sa binigay niyang briefer sa akin, kung ang pag-uusapan ay yung Channel 43,
talagang yung pagbibigay niya ng provisional authority sa Channel 43 na gamitin nga yun ng ABS-CBN, it was predicated on the franchise of ABS-CBN. Ito po yung briefer na sinabi niya. The NTC's approval of the digital terrestrial TV channel of ABS-CBN Corporation using Channel 43 was predicated on the effectivity of the franchise under 7966. Ito po yung case number 87006. Nawala na nga po yung prangkisa. Bakit nga po nagpapatuloy pa? Ito po yung isyong dapat nating ayusin. Ang sinasabi ni Mr. Katigbak, bibigyan natin siya ng due process. Pero wala na po yung prangkisa, Mr. Chair. Ito po yung pagpapatunay ni Chairman Cordova dito sa binigay niyang briefer sa akin. Ang totoo nito, Mr. Chair, hindi lamang po ito Pati po yung wireless, ito po yung digital broadcast service, ito po yung wireless na service ng Sky Cable. Ang sabi po sa report sa akin ni Commissioner Cordova, ito po ay predicated din doon sa franchise ng Sky Cable, which is Republic Act 7969, na napapaloob doon sa NTC case number 2012-386. Paso na rin po itong prangkisang ito Mr. Chair. Sa mga tweet, nagbo-broadcast po ng TV Plus ang ABS-CBN using two platforms. Ito po yung Channel 43 at saka yung wireless service ng cable, Sky Cable, pero pareho pong paso ang prangkisa. Ang sabi ko po sa kanya, kay Commissioner Cordova, kung nandyan pa siya, June 10 pa po, 2020. Ang sabi po niya, kailangan bigyan lamang siya ng ilang araw because he is discussing it with the Office of the Solicitor General. Hindi naman po ako naniniwala na abutin po tayo ng 19 na araw bago niya sabihin ngayon na ngayon pa lamang niya yata i-issue yung cease and desist order. Bakit po nagkaganon? Kailangan po nating pagtibayin na ito, Mr. Chair, because these two services being used by ABS-CBN, yung platform, Channel 43 ng Amcara, at saka yung wireless digital broadcast service ng Sky Cable, parehong paso po yung prangkisa na ginagamit. At ito po, doon sa sulat niya, sa Solicitor General, June 10, 2020, sinabi po niya, na-covered itong dalawang ito. Bakit po ngayon parang sinasabi niya na kailangan po na pag-aralan sapagkat mayroong petition at humihingi ng TRO ang ABS-CBN sa Korte Suprema? Wala pong TRO. Sa tingin ko po, kung ako ang masusunod, dapat mag-resign po si Commissioner Cordova because he is not doing his job. Totoo lamang po ito. Matagal ko pong hinintay ito, inabot na po ngayon hanggang sa makapag-raise ng privilege question of privilege ang ating kasama dito. Pero matagal ko na pong hinihintay. Inabot na po ng 19 na araw bago niya sabihin ngayon na mag-i-issue pa lang siya. Wala na pong, para po tayong nai-insulto rito, Mr. Chair. Nandito po tayo para himayin, kinukonsider po natin kung bibigyan pa natin o hindi ng prangkisa ang ABS-CBN. Pero walang puknat po nilang naipapalabas din naman ang kanilang mga programa sa dalawang platapormang aking binabanggit, gayong pareho ng paso ang kanilang prangkisa. Ayon po mismo sa report po ito ng NTC. Ano po kaya ang masasabi ni Commissioner Cordova rito, Mr. Chair? Deputy Speaker Marcoleta, pasasagutin ko po ng isang bibigyan ko po ng pagkakataon upang makasagot si Commissioner Cordova. Ngunit pagkatapos po nito, ipuputulin ko po muna ang oras na ibinigay ko sa iyo para maibalik na po natin kay Chairman Chikoy ang mga presentation po ng ating mga panauhin ngayong araw na ito. DS Marcoleta. NTC, you're now recognized. Pakisagot po ang katanungan ni Deputy Speaker Marcoleta kung bakit po tila napakabagal po ng inyong aksyon na ginawa pagdating po sa usapin ng ABS-CBN. Commissioner Cordova.
Your Honors, narinig niyo po ako? Malinaw po ba? Okay, tulad po ng nabanggit ko sa kanina, Your Honors, ay ang ginawa po namin ay sinigurado po namin na hindi po kami magkakamali legally. Kaya po, dahil nga ang Office of the Solicitor General, ang aming pong abogado, ay sumulat po kami sa kanila at binanggit po namin itong mga bagay na ito. At ngayon po ay sumagot po sila at natanggap po namin kaninang umaga. Dahil po, Your Honors, natatakot po kami na kapag kumilos po kami ng mali, ay makaapekto po ito sa Supreme Court case na pending po ngayon laban sa amin. Mas importante po sa amin na maging tama ang aming mga hakbang at hindi po kami magkamali para po ang importante sa amin ay manalo po kami sa kaso na napending po sa Supreme Court. Ngayon po ay sumagot na po ang Office of the Solgen. Paano po kayong magkakamali, Commissioner Cordova? Paano kayong magkakamali? Parehong paso yung prangkisa na ginagamit ng Sky Cable sa kanyang wireless service, paso din yung prangkisa ng ABS-CBN sa paggamit niya ng Amcara Channel 43. Paano kayong magkakamali samantalang parehong paso ang prangkisa? Your Honors, ang abogado po kasi namin ay ang Office of the Solgen, kaya po kami nagpag-guide po sa kanila. Hindi po sinabi nyo kanina para hindi kayo magkamali. Ang tanong ko po sa inyo, paano kayo magkakamali, parehong paso ang prangkisa na pinagbasihan ng inyong desisyon dito sa Sky Cable Wireless at saka yung Amcara Channel 43. Ito po ang binigay niyong briefer sa akin noong June 10, 2020 na hinihintay ko po. Inabot po tayo ng 19 na araw bago nyo sabihin ngayon na mag-i-issue kayo ng cease and desist order. Bakit po ganon? Kasi nga po, inantay po namin ang guidance sa amin ng Office of the Solicitor General. Kaya nga po, ang sabi nga ni Congressman Boying, baka mademanda po kayo sa ombudsman eh. Ako po, ang gusto kong mangyari, mag-resign na lang po kayo eh. Kasi pinagtatakpan po ninyo eh. Paano po ang gagawin namin? Nandito kami ngayon. Ito bang ginagawa namin, walang kakwenta-kwentang bagay, Mr. Commissioner? Nagpapagod po kami rito kahit na ang ating senaryo rito, COVID na tayo rito. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinagtityaga naming himayin kung bibigyan natin sila o hindi ng prangkisa. Pero ngayon, nakabuyang-yang sa lahat ng mga television, nakakapag-broadcast pa rin sila eh. Kung ganun po, itigil na po natin ang proceedings, Mr. Commissioner, dahil kahit po pala wala silang prangkisa, kaya nilang mag-broadcast eh. Pasong-paso na po itong dalawa, pero pinapayagan ninyo eh. Bakit hindi naman kami magsisentimiento sa inyo? Pupunta pa kayo sa Solicitor General. Wala pong masama doon na pumunta kayo doon. Tama lamang yon. Pero kung ginawa na ninyo kaagad yun, ano man aksyon ang gawin ng ABS-CBN, check tutulungan kayo ng Solicitor General. Ang ginawa po ninyo, baligtad, Commissioner Cordova. NTC, pakisagot po. Naintindihan po namin ang sentimiento ng Congressman Marcoleta. Pero ang ginawa po namin ay to ensure po na wala pong mali at tama po ang aming proseso, ay tulad po ng kahit na sinong kliyente, ay humihingi po kami ng advice muna sa aming abogado. Kaya po kami ngayon ay matibay na makakakilos dahil meron na po kaming pangahawakan na opinyon na binigay sa amin ng aming statutory counsel. Chairman Jonathan? Yes, Chairman Chikoy. Pabayaan na po natin na tawagin ngayon ni Chairman Chikoy ang mga imbitado natin na magpe-present at sa kalaman po ng lahat, yung pong oras na ibinigay sa inyo sa pagtatanong sa NTC ay ibabawas natin sa oras ninyo sa pagtatanong mamaya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chairman Jonathan. Balik muna tayo sa ating talagang nakalagay sa agenda. Papakinggan natin yan ang presentation ng ABS-CBN, ng FICTAP at ng Office ng Solgen kung nandyan sila. Pero bago natin i-recognize ang ABS-CBN, meron lang maikling manifestation si Congresswoman Diana Bautista. Sandaling-sandali lang yung kanyang manifestation. Ating i-recognize ngayon si Congresswoman Diana Bautista. Diana?